Mahigit 20 taon kong inaral ang Biblia. Natuklasan ko na ang Biblia ay sinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Pero ang laman ng mga isinusulat nila ay walang mga pagkakamali. Pinakikita nitong ang Diyos ang tunay na may akda sa Biblia. At ang Biblia ay nagmula sa banal na espiritu. Tama. Walang nagsasabing may makikitang mali rito. Patunay ito na ang Biblia ay mula sa banal na espiritu. Dito dapat nakabatay ang paniniwala natin sa Diyos. Ang pagkapit lang sa Biblia, ang pagsunod sa tamang daan. Ang hindi pagsunod sa Biblia ay pagtataksil. Huwag niyo akong piliting iwan ang Biblia. Tama na. Ayoko nang makinig. Teka lang, brother. Elder mo, Brother Wang. Ayoko na rin. Taliwas na ang lahat ng sinasabi niyo sa Biblia. Sister Han, Sige na, maupo ka. Pakiusap, maupo ka. Sister Jiawei, nasusulat na nakikinig sa tinig ng Diyos sa mga tupa niya. Matagal na tayong nagsisilbi sa Diyos. Alam ng lahat na naghahanap ka ng katotohanan. Pagkatapos nito, naliwanagan ako. Kung patuloy kang makikinig, mas magiging maliwanag ang lahat sa iyo. Makinig pa tayo ng pagbabahagi ni na Brother Shin at Brother Gu. Mga kapatid, ayusin natin ang ating mga sarili. Kanina binanggit ni Sister Feng na ang Biblia ay isinulat ng maraming may akda. At wala itong anumang mali. Totoo nga bang wala? syempre wala. Ni isang salita o kaya'y linya. Sige, pag-usapan natin kung gayon ang isyong ito. Sa katunayan, ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, ay ibinunyag na ito. Basahin natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sa pahina 958. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang ebanghelyo ni Mateo sa Bagong Tipan ay itinatala ang talaang kanan ni Jesus. Sa pasimula, sinabi rito na si Jesus ay inapo ni Abraham, anak ni David at anak din ni Jose. Ipinaglihi raw siya sa pamamagitan ng banal na espiritu at ipinanganak ng isang birhen na ibig sabihin ay hindi siya talaga anak ni Jose o kaya ay inapo ni Abraham na hindi siya anak ni David. Gayunman talagang iginigiit ng talaang kanan na iugnay itong si Jesus dito kay Jose. Pagkatapos nito, sinimulang itala ang proseso kung paano siya isinilang. Sabi rito si Jesus ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu na siya'y ipinanganak ng isang birhen at hindi siya anak ni Jose. Pero sa talaang kanan, malinaw na nakasulat na si Jesus ay anak ni Jose at dahil isinulat ang talaang kanan para sa kanya, 42 henerasyon ang nakatala rito. Pagdating sa henerasyon ni Jose, agad na sinabi nito na si Jose nga ang asawa ni Maria. Mga salita na nila yung patunayan na si Jesus ay inapo ni Abraham. Hindi ba isang pagsalungat ito? Ang talaang kanan ay malinaw na isinasaad ang kanununuan ni Jose. Malinaw na ito ang talaang kanan ni Jose, pero iginigiit ni Mateo na ito ang talaang kanan ni Jesus. Hindi ba nito ikinakailang katunayang ipinaglihi si Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu? Sa makatuwid, ang talaang kanang sinabi ni Mateo ay hindi ba ideya ng tao? Ito ay talagang katawa-tawa. Sa ganito, alam mong ang aklat na ito'y hindi lubusang nagmula sa banal na espiritu. Totoo yan. Mga kapatid, sa salita ng Diyos, naunawaan natin na ang talaang kanan ni Mateo ay hindi ideya ng Diyos. Paano nagkaroon ng talaang kanan ng Diyos? Alam niyang ipinaglihi ang Panginoong Hesus ng banal na espiritu. Pero siya'y binigyan ng talaang kanan na nagsasabing ang Panginoong Hesus ay sa angkan ni David at Jose. Di ba tinatanggi nito na siya'y pinaglihi ng banal na espiritu? Ang Panginoong Hesus ay walang kaugnayan kay Jose. Ang mga salita ni Mateo ay salungat dito. Maliwanag na ang talaang kanan na ito
ay hindi mula sa banal na espiritu at ideya ng tao. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Palagay niyo ba, inamin ni Jesus na siya'y isang inapo ni Abraham? Siyempre. Kung ganoon, paano niyo ipaliliwanag ang John 8:58? Sinabi ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko, sa inyo na bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Salamat sa Diyos. Ngayon ko lang naiintindihan na si Abraham at ang Panginoong Yesus ay hindi magkaugnay. Sa mga nakalipas na taon, ang nasa isip ko ay, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi ko naisip na ideya ng tao ang talaang kanan ng Panginoong Hesus. Kung ganon, hindi pala tumpak na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Panginoon, Ang ganda ng usapang ito. Ideya lang ng tao ang talaang kanan ng Panginoong Hesukristo. Sinulat ito ni Mateo nung bandang mga AD 50. At hindi na isulat alinsunod sa utos ng banal na espiritu. Ganun pala yun. Kung ganun, di pala hango lahat ang Biblia sa banal na espiritu? Posible ba yun? May mga salungatan sa Biblia. Paanong di ko yun napansin? Oo nga. Ipinaglihi siya ng banal na espiritu. Paanong may talaang kanan siya? Oo. Kamangha-mangha. Tama kayo. Meron pang ibang nakasaad dito sa salita ng Diyos. Babasahin ko rin ito sa inyo. Sige. Sa pahina 1249. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang apat na ebanghelyo'y mula sa banal na espiritu, kung gayon bakit si Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay maliwanag na iba-ibang nasabi at naipahayag tungkol sa gawain ni Jesus? Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo sa Biblia kung paanong 3 beses na itinanggi ni Pedro ang Panginoon. Magkakaiba lahat ito. Basahing mabuti ang 4 na ebanghelyo. Basahin ang itinala nila tungkol sa mga ginawa ni Jesus at ang mga salitang sinabi niya. Ang bawat ulat ay talagang simple, kakaiba, at bawat isa'y mayroong sariling pananaw. Kung ang isinulat ng mga manunulat sa mga aklat na ito'y mula sa banal na espiritu, ang lahat ng ito'y dapat magkakatulad at hindi pabago-bago. Kaya bakit mayroong mga hindi pagkakaayon? Hindi ba lubhang hangal ang mga tao para hindi ito makita? Matapos marinig ni na Lucas at Mateo ang mga salita ni Jesus at makita ang kanyang gawain, sila'y nagsalita ayon sa kaalaman nila. Dinetalye nila ayon sa gunita nila ang ilan sa mga totoong ginawa ni Jesus. Masasabi mo bang ang kanilang kaalaman ay lubos na ibinunyag ng banal na espiritu? Mga kapatid, tingnan natin ang kaibahan ng 3 pagtanggi ni Pedro sa Panginoon sa 4 na ebanghelyo. Isinasaad sa Mateo 26 verse 75, "Bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo kong makaitlog." Ngunit sa Marcos 14 verse 72, ang nakasaad ay, "Bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlog." Ganun ito naitala. Parehas ang naitala nilang pangyayari. Pero, may di pagkakatugma sa oras. Kung ito'y kinasihan ng banal na espiritu, dapat ay walang di pagkakatugma. Pinatutunayan lang nito na ito'y gawa ng tao at di kinasihan ng banal na espiritu. Ang Biblia ay di buong kinasihan ng Diyos. Di ko naisip na may ilang pagkakamaling na itala sa Biblia. Tama. Matagal ko nang binabasa ang Biblia. Paano hindi ko napansin yun? O Panginoon, matagal ko nang binabasa ang Biblia. Paanong hindi ko nadiskubre na ito pala ay may mga pagkakamali? O Panginoon, ang kanilang sinabi ay hindi ko maitatanggi. O Panginoon, protektahan mo po ang puso ko. O Panginoon, protektahan mo po ang puso ko.
Naliwanagan na tayo, di ba? Tama na, nakinig tayo sa kanya. Oo. Brother Shen, paanong nagkaroon ng mga mali sa Biblia? Mga kapatid, sa salita ng makapangyarihang Diyos, nalaman natin na ang 4 na ebanghelyo ay gawa ng tao. At hindi kinasihan ng banal na espiritu, kaya may hindi ito pagkakatugma. Dapat ito ay perpekto, kung ito nga ay nagmula sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Lucas, yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng kasaysayan ng mga bagay sa gitna natin sa ipinatalos sa atin, ay mga saksing nangakakita at mga ministro ng salita. Lucas 1:1-2. Patunay na ang 4 na ebanghelyo ay mula sa narinig at nakita ng mga may akda. Ilan sa mga nakasulat ay base sa turo ng mga mangangaral at ng kanilang investigasyon. Ito'y hindi mismo galing sa pagkasi ng Diyos. Ito'y dahil ang mga kasaysayan ay isinulat base sa alaala at sabi-sabi ng ibang tao. Di rin ito maiiwasang mahaluan ng ideya ng tao. Mga kapatid, dahil ang Biblia ay hindi lahat kinasihan ng Diyos at di lahat ay kanyang salita. Kung ganon, sino ang tunay na may akda ng Biblia? Tignan natin ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Ilipat sa pahina 960. Kapatid, pakibasa naman para sa lahat. Okay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa katunayan, ito ay isa lamang tala ng tao. Ito ay hindi personal na pinangalanan ni Jehovah, ni hindi rin niya personal na ginabayan ang pagkalikha nito. Sa ibang salita, ang may akda ng aklat na ito ay hindi ang Diyos kundi mga tao. Ang banal na Biblia ay ang magalang na pamagat lamang na ibinigay dito ng tao. Ang pamagat na ito ay hindi pinagpasyahan ni Jehovah at maging ni Jesus matapos silang magtalakayan. Ito ay isa lamang ideya ng tao. Sapagkat ang aklat na ito ay hindi sinulat ni Jehovah, lalong hindi isinulat ni Jesus. Sa halip ito ay mga salaysay ng mga sinaunang propeta, apostol at manghuhula, na siya namang tinipo ng mga sumunod na henerasyon bilang isang libro ng sinaunang kasulatan na para sa tao, tila lubhang banal. Isang libro na sa tingin nila ay naglalaman ng mga malalim na misteryo na naghihintay matuklasan ng susunod na henerasyon. Mga kapatid, malinaw sa salita ng makapangyarihang Diyos na ang may akda ng Biblia ay ang mga tao, hindi ang Diyos. Ang mga tala ng tao ay di maiwasang mahaluan ng kanilang mga ideya. Kung hindi binuksan ng makapangyarihang Diyos ang mga misteryong ito ng Biblia sa kasalukuyan, hindi natin ito maiintindihan. Brother Shen, narinig ko ng malinaw ang nilalaman ng paliwanag niyo. Pero paano tayo maniniwala sa Diyos kung lalayo tayo sa Biblia? Kapatid, ang katanungan mong yan ay napakahalaga. Ito ang gustong malaman nating mga naniniwala. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi na, saliksikin niyo ang mga kasulatan, dahil iniisip niyong may buhay na walang hanggan dito. At ang mga ito'y nagpapatotoo sa akin. At ayaw kayo magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Juan 5:39-40. Sinaliksik natin ang Biblia at inisip na mayroong buhay na walang hanggan dito. Sa realidad, ang Biblia ay patotoo lang ng Diyos. Kung gusto nating makamit ang katotohanan at ang buhay, ang magtiwala lang sa Biblia ay hindi sapat.